bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon at ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At sa ating episode ngayon mga kapatid, ating tatalakayin kung sino ba talaga yung tinatawag na bobong Bible scholars, mga Catholic Bible scholars o si Soriano. Alam nyo, gusto ko kayo po yung sumagot sa tanong na ito, no? Pero, alamin nyo, meron kasing comment itong si Eliseo Soriano ng Members Church of God International sa kaniyang Bible study noong September 11, 2020. Eto, panoorin natin siya mga kapatid. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Aba, bobong-bobo daw ang mga Catholic Bible scholar. Okay, sige. Ngayon, ito po ang ating tanong, mga kapatid. Sino ba yung talagang bobong Bible scholar? Kasi, meron po akong ipapanood sa inyong video. Paano kaya sinagot ni Eliseo Soriano itong tungkol sa Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8. Ito, panoorin yung video, mga kapatid. Sa sentidong ito, nabubuo yung espiritu na kung gusto nyong maghari kayo kasama namin. Yun ang gusto ng Diyos. Nakalagay dun sa talata eh. Kung napansin ninyo, no? Sabi niya, ay wala sa Tagalog. Lagay mo sa Greek. Wala pala sa Tagalog yun. Yung 4-8 kulang. Lagay mo sa Greek. Tanyo, kulang sa Tagalog. Now ye are full, now ye are rich. Ye have reigned as kings without us. And I would, God, ye did reign, that we also might reign with you. Tanyo, wala yung Diyos sa Tagalog. Yun ang paraan ng Diyos. Gusto nyo maghari, mga taga-Korinto. Payagan yung maghari kayo kasama namin sapagkat yun ang gusto ng Diyos. At yun ay sa 1,000 taon. Huwag kayong maghari na ipinupwera ninyo ako. Naintindihan niyo yung punto ko riyan, kapatid na tingnan natin kung meron translation na Tagalog na tama. Meron palang nakalagay doon. I would, God, reign that we also might reign with you. Tingnan nga natin ang mga translation sa Tagalog. Tingnan ninyo yan, mga kapatid. Mga translation. Sa Greek, binanggit niya ang Diyos eh. Kaya we are never independent. Lagi dapat nakaano tayo eh. Naka-dependent. Pakilagay kung may nakita na kayong ano.
Wala kayong makita? Tingnan ninyo ang punto ng pagkakamali, mga kapatid, nanggagaling kung minsan sa mga translator. Tingnan mo nga sa Spanish. Pakitingin nga sa Spanish. Hindi kasama ang Diyos eh. Sa ibang mga translation eh. Sa ano? Sa Portuguese. Wala. Wala mga kasama. Bakit nagkaganyan? Dito sa akin translation sa aking Biblia, Medyos eh. Wala. Tanyo? Nakikita nyo mga kapatid, kuminsan ang nagtatranslate, may mga recklessness na imprudencia de los traductores da Biblia. Porque Apostolo Paulo quiere decir en 4:8 de 1 Corintios, 8 ng unang Korinto, ya estáis fartos, kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, Sengnos, kayo'y naghahari ya sigastes nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami maghari na kasama ninyo. Yung salitang Diyos na nasa Griego ay wala sa translation sa Portuguese. Ganon din sa Espanyol. Basahin natin. Ya estáis saciados, Kayo'y mga busog na, ya os habéis hechos, kayo'y mayayaman na, ya habéis kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Yung salitang Diyos sa talatang ito. In English, el mismo. In English, let us read. Now ye are full. In English, there is a translation which is in conformity with the Greek. Now ye are full. Now ye are rich. Ye have reigned as kings without us. And I would to God ye did reign, that we also might reign with you. So, ang gusto ni Pablo, kayo, nag-ahari kayo, wala kami. Busog na kayo, mayayaman na kayo. Nag-ahari kayo nang wala kami. Ang gusto ko sana, maghari kayo, no? Kasama namin sa Diyos. Ano? Ibig sabihin, dun sa paraan ng Diyos, hindi tayo totally independent sa Diyos. We are not totally independent of God. If we would reign in the 1,000 year or in the millennium, we will reign with Christ and with God. No? But that very important essence of the verse in 4:8 of 1 Corinthians was deleted, was taken away by almost all translators in many languages where the Bible was translated. Here I am proving to you, brothers and sisters, that sometimes, in many times, errors come from translations and from misinterpretation of the Bible. Because in the Greek, the words corresponding are marked with assigned Greek numbers
or numbers in the Greek, in Greek words. 1 Corinthians 4:8 says, now are full, now rich, reigned as kings without us. And I would to God, sa paraan ng Diyos, I would, in the manner of God, I would to God reign that we also might reign with you. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na panunood sa episode na ito. Siguro mahaba yung video ni Eliseo Soriano, pero huwag kayong mag-alala dahil ang sinabi niyang doon ay mali daw yung mga translators ng Biblia sa pagkakasali ng 1 Korinto 4:8 kasi dapat daw may to God sa talata. Binasihan niya kasi itong translation. Ito po yung merong Greek na mga numbers dito, mga numerals. Ayan o, meron daw to God. Meron daw to God sa Greek text. Kasi kung mapapansin ninyo, sa King James Version, merong to God sa 1 Corinthians chapter 4 verse 8. Pero, sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, itong New International Version, merong to God? Wala naman. O, i-try natin yung 1 Corinthians 4 verse 8 ng New Living Translation. May God's Kingdom, pero walang to God. Ito pa, 1 Corinthians chapter 4 verse 8 ng English Standard Version. Wala namang to God. Kahit nga sa kadalasan niyang ginagamit na Biblia, na ang dating Biblia, 1 Korinto 4:8, wala namang to God yun. O sa Diyos, wala. Kahit nga sa Magandang Balita Biblia, wala din. Alam naman natin na yung to God sa Greek ay stotheo. Yan po ang Greek ng to God. So, ang tanong, meron ba talaga sa Greek text yung stotheo o to God? Babasahin natin yung The Interlinear Bible sa Greek English. Ganito pong nakasulat sa 1 Korinto 4:8. Ayan, titignan ninyo. Meron ba diyang stotheo? Ayan, tingnan ninyo. Meron ba diyang stotheo? Wala naman eh. Ay, nako naman. Nako, Mr. Soriano, wala eh. Ano kayang nangyari? Babasahin natin yung The Complete Pulpit Commentary, Volume 8, Act to Philippians, na sinulat ni Henry Spence. Ganito po ang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 4, verse 8. Ito po. And I would to God, ye did reign. Ito yung mga linya na nasa 1 Corinthians 4 verse 8 ng King James Bible. The words to God should be omitted. Napakaklaro niyan, mga kababayan. Dapat wala pong phrase na to God na nakasulat. Ewan ko bakit sa King James Version merong to God. Sa ibang Biblia nga wala. Dapat yung King James Version wala ring to God. Kaya nga sabi dito sa The Complete Pulpit Commentary, yung salitang to God ay dapat wala dun sa 1 Corinthians chapter 4 verse 8. Kaya, sa sinasabing ito ni Soriano na mali daw ang mga Bible translators sa pagkakasalin ng 1 Corinthians chapter 4 verse 8, But that very important essence of the verse in 4:8 of 1 Corinthians was deleted, was taken away by almost all translators in many languages where the Bible was translated. kasi dapat daw may to God sa talata. Busted yan, Mr. Soriano. Nako naman. Ang tanong, sino ba ang bobo? Yung bobong Bible scholar? Yung mga Catholic Bible scholars o si Soriano? Comment down below kung sino ba sa tingin ninyo yung bobong Bible scholar. Nako. Kung like mong video na ito, i-click lang ang like button at mag-subscribe na sa ating channel,
Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I